Magandang hapon sa inyong lahat at Happy New Year, our dear cuties. At once again, I am very honored to be still in in front of you bilang inyong AP9 tutor, even up to now that we are now in 2022. Magandang hapon po sa ating mga unang kasama ngayong hapon, gaya po ni Isabella May de la Cruz, magandang hapon tutor. Andyan din po si Valdez Azel, magandang hapon din kay Samuel Fletcher Ramos, kay Carl Lexus Harry Castillo. Also, andyan din po si Althea May Cabanizas Balange. Hello sa inyo dyan. Good afternoon din po kay Elaika Apostol, kay Richel Arciosa Oreño, Princess Divine C. Manipon, at kay Isabella May de la Cruz. Ayan, at magandang hapon po sa lahat na nakikinig at amin po kasama ngayong hapon. Again, Happy New Year and we are very happy na muli po kayo po ay aming kasama sa isa na naman pong talakayang punong-puno ng kaalaman at ng karunungan kung saan lamang sa Itulay Online Tutorial. At muli po, ako si Tutor Leonard at si Tutor Carl ang inyong laging makakasama tuwing Huwebes, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Kailan? Tuwing Thursday. At saan nyo po kami live mapanood? Una po ay sa DepEd EdTech Unit, DepEd tayo Facebook pages, DepEd EdTech Unit at DepEd TV ng YouTube channels. Magandang hapon din po kay Alea Jane Drew de Ron. Hello po sa inyong lahat. At ngayong araw, ang ating pong aralin ay ikot po sa quarter to week 6, ang pamilihan at iba't ibang estruktura nito. So most probably meron na kayong prior knowledge kung ano ba ang pamilihan o ang market. But this afternoon, we will dig in a little deeper kung ano nga ba sa economics ang kahulugan ng market at kung paano umiikot ang salapi, ang resources, at even ang proseso kung paano ang pagbili at pagbebenta. Magandang hapon din po, watching, listening from Etiague, West District Doña Magdalena H. Gafud High School, Princess A. Manalo ng grade 9 Capricorn. Welcome, Princess Manalo. Also si Princess Joy Cadiente Balanya ng grade Milky Way, listening and learning from LFD Diamantina National High School from Isabela. Also Sunshine Panganiban, also from Etiague West District, Doña Magdalena Ishkafud ng grade 9 Aries. Also kay Ayla May Mejia Cadelinia. Mula naman po siya sa may LFD Diamantina National High School ng Cabanatuan East District. Also kay Visitacion Guyod Furo, mula naman po sa may Doña Magdalena Gafud High School. Hello sa inyo po lahat dyan sa grade 9 Scorpio. At syempre po, before we continue, medyo matagal tayong nagkasama-sama. But again, we would like to congratulate and we want to appreciate ang ating tutor on Schools of the Week noong week 5 na aktibo at laging nariyan upang tumutok sa ating mga programa. Ang ating week 5 Tutor of the Week ay ang ating mini tutor Leonard and tutor Carl na walang iba kundi si Kuya Allen Mark de Jesus na mula sa Naga City Science High School. Ayan. At ang ating pong week 5 School of the Week is none other than LFG Diamantina National High School ng SDO Cabanatuan East. Ayan. So once again po, we always encourage you na i-share po ang ating live every Thursday. Actually, lahat po ng ating live na meron pwede pong i-share. Ito po ay ating rightful na pwedeng gawin para po saan upang mas marami pong kabataan, especially grade 9 students, ang makapanood at matuto ng live na live sa ating DepEd Itulay Online Tutorial. At I also want to greet ang ating kasamang si Hudson Mike Kakal Guevara, watching and listening from Etiague West District, Doña Magdalena H. Gafud High School. Also, si Rhea Alexis Bakiran, watching from Etiague West District, Doña Magdalena H. Gafud High School. Also, andyan din po si Annalisa Rama, watching from NAM
BNHS. Oras is District Eastern Samar. Napakalayo po ng inaabot ng ating live ngayong hapon. Also si Vincent Agustin, watching, listening from Echaga West District, Doña Magdalena H. Gapud High School, from grade 9 Capricorn. Andyan din po si John Albert Dakuray, Tamani, watching and listening from Doña Magdalena H. Gapud High School, mula po sa grade 9, Aries. Also si Grace Carpio, good afternoon po, watching from Doña Candelaria Meneses Duque, National High School, SDO, Bulacan. Hello po sa inyo dyan sa may SDO, Bulacan. Again, you may share our live ngayong hapon for our topic. Alright, so ilang paalala po before we start. Una po, ihanda ang inyong lapis, kwaderno, notebook, at even ang inyong modules. Ang ating gagamitin sa talakayang ito ay ang Araling Panlipunan 9 module na isinulat nina Reynaldo G. Ocampo at Julius A. Lelias at inathala naman po ng DepEd Region 9. At inaasahan po ni Tutor Leonard at ni Tutor Carl na lagi po kayo makiparticipate gamit po ang ating comment box. Ayan. Watching Princess Manalo, Winifredo Munoz, Cristina Rivera, andyan din po si Kuya Alan Mark De Jesus, ang ating pong mini tutor last week 5. Also si Arwin R. M. Buscado, watching and listening from LFD Diamantina National High School. At hello din po kay Amanya Joanna, Princess Lay Agbayani. At yung iba po ay ating pong babatiin po as we move forward in our discussion. Ang ating pong MELT number 5 ay nasusuri ang kahulugan at iba't ibang istruktura ng pamilihan. R.9 Quarter 2, Week 6, MELT ng 2020. Ayan. At syempre, bago po tayo magpatuloy, naisin po nating batiin ang ating mga kasama na nakahabol, gaya po ni Nabisitasyon Purok, Kyla Marie. Hello po, Sir Kyla Marie Ambasa, grade 9 Pythagoras ng BNHS. Hello sa inyo dyan. Also, si Daniel James Ibanez, good afternoon po, Tutor Leonard. Marky Jake Pascual. Marky Jake Pascual ng grade 9, Doña Candelaria Meneses Duque, National High School. Hello sa inyo. At si Prince Althea Agonay Reyes, si Glizzy Lee, ng grade 9 Milky Way from LFD Diamantina High School. Also si Denver Carias, Shereen De La Cruz, Meryl Ignacio, at si Umanya Joanna. Hello po, I am wishing na lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayong hapon as you listen and as you participate in our discussion. At upang umpisahan po ito, tayo po ay pumunta sa ating gawain number 1, i-demand mo at i-supply mo. Ano ang ating gagawin? Basahin ang sitwasyon at subukang tukuyin kung ano ang mangyayari sa presyo. Isulat ang salitang up kung ito ay tataas at down naman kung bababa. So meron pong lalabas dyan ng mga sitwasyon ang kailangan mo lang alamin or tukuyin kung ang presyo ba ay bababa or tataas. Let's go for number 1. Si Elijah ay nag-iisip kung ano ang kanyang bibilihin na bulaklak sa kaarawan ng kanyang ina. Ang kaarawan ng kanyang ina ay tuwing araw ng mga puso or Valentine's Day. Tataas kaya ang presyo ng bulaklak or bababa? Please write down up kung tataas at down kung bababa. At good afternoon din po kay Jillian Sagario mula po sa LFG Diamantina National High School, Cabanatuan East District. Also kay Irene Joy Fletcher. Hello po sa inyo. You may now drop down your answer for our question number 1. Just write down up kung tataas at down kung bababa. And for number 1, ang tamang sagot ay tataas, syempre. Dahil ang ating napag-aralan last time, kapag mataas ang demand, syempre sa Valentine's Day, maraming nais bumili ng bulaklak upang ibigay sa kanilang pamilya o sa kanilang iniirog. Mataas ang demand, which means mataas ang presyo. At tama po ang lahat ng ating mga cutie ngayong hapon, gaya ni Irene, Isabel, Alea, Princess Shakira, Elika, Princess Jillian, Visitasyon, Umanya, Kyla, Princess Joy, Denver, Carl, Irene, Princess Divine, at Princess Manalo. Hello po sa inyo lahat at very good for number 1. Number 2,
tuwing tag-ulan, kaunti lamang ang supply ng bigas at isda sa pamilihan dulot ng La Nina. So, excessive rain. Kapag La Nina, maraming tubig ang binabagsak o maraming tubig ulan ang ibinabagsak. Ano kaya ang mangyayari sa presyo ng bigas at isda sa panahong ito? Ito ba ay tataas for number 2 or bababa for number 2? Tama rin po kanina si Umanya at si Princess Divine Manipon for number 1. So number 1, please drop your answers now. And also, I want to take this opportunity, this chance, para po batiin ang aking SDO. Siyempre po, ang aking, mula po sa aking very supportive na principal, si Madam Maria Crescel Estrada, at ang aking math teacher na si Madam Edita Torino, at siyempre po ang aming ASDS Madam Lailani Cunanan, ang aming pong ASDS na si Madam Maylene Minimo. Hello po sa atin sa SDO Olonga po. At also, hello kay Tutor Carl. Tutor Carl, kung andyan ka, igalaw mo po ang baso. For number 2, ang dami pong sagot. Ang tapos sagot ay, siyempre, up or tataas. At very good po ang ating mga kasama. Gaya po nina Princess Aliyah Isabella Umanya Visitasyon, Shakira, Jillian, Irene, Elaika, Princess Kajente Balanya at Princess Athena, Umanya, Marisa, si Denver, si Princess, si Kyla, si Carl, Lexus. Naku, mukhang madali lang ating aralin ngayong hapon na. Number 3. Si Princess ay pumunta sa palengke upang bumili ng mangga. Siya ay nagulat dahil napakaraming mangga ang kanyang nakita sa palengke na nakahilera sa iba't ibang lalagyan. So, what will happen sa presyo ng mangga kung ito ay mas marami or marami sa kasalukuyan? Ito ba ay tataas or ito ba ay bababa? Please put up if it's going up at put down kung bababa po ang presyo. So once again, I encourage you na i-share po ang ating live upang mas maraming kabataan, especially po grade 9 students, ang makapanood at matutong kasama natin. Watching, listening from Etiaga West District, Doña Magdalena H. Food High School, Marivic Agustin ng grade 9 Scorpio. Hello Marivic Agustin at welcome sa ating aralin ngayong hapon. Also kay Tamika Nohea M. Betito from Milky Way, grade 9 Milky Way, listening and learning from Luis P. Gomez Diamantina National High School. Ayan, ang dami na pong sagot. At ang sagot ng karamihan ay bababa or down. That's very good. Tama po si Princess, si Omanya, si Samuel, si Irene, si Margie, si Princess Balana, Princess Athena, andyan din po si Julian, at si Aliyah, Jana, Drew, Deron. Also si Elaika Apostol, Shakira Ginto, Isabella May de la Cruz, down po ang kanilang sagot. At tama po sila. For number 4, ayon sa balita sa telebisyon, kahapon ay may ilang malalaking supplier ng bigas ang pinayagang makapasok ang kanilang produkto sa bansa. So, what will happen sa presyo kapag ang presyo natin, ang mga producers natin ay pinayagang magbitbit, magdala, papasukin sa ating bansa? So please drop your answers now for number 4. Ayan, at hello din po sa ating mga kasama, gaya po ni Rosemary Flores, watching, listening from Etiaga West District, Doña Magdalena H. Food High School. Hello po sa inyo dyan. Okay, for number 4, now let's check our answers. The correct answer is ba. Bakit kaya bababa ang presyo? Naku, sa number 4, medyo mukhang naligaw ang ating mga cutie. Maliban kay Princess Divine C. Manipon at kay Samuel Fletcher Ramos. So, gaya po ng Denver Carreas. Tama rin po si Denver at si Samuel at si Isabella Medina. So, as we have discussed last weeks ng ating aralin, kapag maraming supply, what happens sa presyo? Yan, correct si Denver Carreas. Kasi po marami pong supply, which means bababa ang presyo kasi bababa ang kanyang
demand. Last question for number 5. Ang banta ng Omicron variant ay nagdulot ng pangambang lockdowns sa mga apektadong lungsod at bayan. So, nagkaroon po ng banta ng lockdowns. What will happen naman sa presyo ng mga produkto in general kung merong inaasahang lockdowns or pagsasara ng mga daanan at paglimita ng interaksyon ng mga tao? Tataas ba o bababa ang presyo? Please write down your answers now. Sabi rin po ni Omania Joanna kanina, kasi hindi po lahat ay pinayagan. Alright. So, number 5, hello din po kay April Pingal Manabat. Good afternoon po, watching from FNHS. Hello po kay April Pingal Manabat. Alright. So, for number 5, please drop your answers now. So, again, no, huwag kayong matakot magkamali in the pre-assessment. Bakit? Dahil the very reason why Tutor Leonard and Tutor Carl are here ay patulungan kayo at tulungan kayo to comprehend, maunawaan ng mas mainam ang mga aralin sa Araling Panlipunan 9. For number 5, the correct answer is tataas or up. At tama po si Elaika, si Princess Jillian, si Visitacion, si Shakira Isabella, Carl Lexus, Irene Joy Platcha, at si Princess Divine C. Manipon. Bakit po tataas? Siyempre po magkakaroon usually ng panic buying. Kapag magkakaroon po ng lockdowns, automatically ang nais gawin ng mga Pilipino na kagaya natin ay mag-impok ng makakain para sa pagdating ng lockdown, tayo po ay may makukonsumo. Tama rin po si Irene Joy Platcha at si Kyla Marie. Alright, so atin na pong umpisahan ang pagtalakay sa konsepto ng pamilihan. So most probably you have your prior knowledge kung ano ba sa paningin nyo ang market or pamilihan. Pero ngayong hapon ating bibigyan ng pakahulugan kung ano ba ang pamilihan at ano ba ang mga bagay na mahalaga sa atin. Number 1, ito ay nagsisilbing lugar kung saan nagkakamit o nakakamit ng isang consumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan at kagustuhan. And as we all know, na ang tao ay may unlimited wants and needs. At sa ating panahon, paano po natin nakukuha ang ating pangangailangan at kagustuhan? We always get it through market or pamilihan. So when we say market, ito ay lugar. Ito ay isang area kung saan nagmi-meet ang dalawang aktor. At sino ang mga yan? Una ang consumer, pangalawa ang producer. So automatically kapag merong consumer or bibili at may producer na magbebenta, we can call it market or pamilihan. And it could be a local, it could be pang-rehiyon or regional, it could be pambansa or national, at pwede rin pang-daigdigan or global market. At for number 5, kanina po, tama rin po si Charles F. Malacca. At hello din po kay Charles F. Malacca. Siya po ay mula sa may Luis F. Gomez, Diamantina National High School ng Cabanatuan East District. Hello po at welcome sa ating aralin ngayong hapon. So, ang gawain ng consumer ay bumili. Para saan? Upang masatisfy ang kanyang pangangailangan at ang kanyang kagustuhan. At ang gawain naman ni producer ay lumikha ng produkto at serbisyo na ipagbibili sa consumer. At dahil dyan, siya po ay kikita naman. Ang pamilihan ay hindi lamang nakikita structurally. Ang isang pamilihan o isang market ay hindi lamang makikita structurally, physically, ngunit ito rin po ay makikita in another way. Gaya sa ano? Gaya sa ating online selling, online consumptions. So, paano po yan, tutor? So, kung ang isang nanay ay kailangan pumunta ng isang supermarket upang bumili ng gatas at itlog,
Sa kasalukuyan po, we have innovated market. We have innovated our transactions. Now, pwede ka nang bumili at magbenta gamit ang iyong cellular phone, gamit ang iyong Wi-Fi at data connection, gamit ang iyong computer at PC. At sa kasalukuyan po, ito ay umuusbong na uri ng transaction or pagbili. Online shopping or online transaction. Watching from Banquero Integrated School, Rihanna Mercedes District, from Division of Isabela. Hello po kay Shaolin Cabarloc Carlos, nanonood at nakikinig pa rin. Sabi ni Isabela May de la Cruz mula po sa may Graden Galaxy ng Luis V. Gomez Trumantina National High School. Also, si Umanya Joanna at si Carl Lexus still watching po sa ating aralin ngayong hapon. Thank you so much. Maliban sa pagkain, produkto at serbisyong ating kilala, ang market ay hindi lamang limitado dito. Bakit? Dahil maging ang instrumentong pang-pinansyal ay maaari rin nating bilhin at ipagbili, especially gamit ang ating cellular phones. Ano po yung mga yung tutor? Una, we have securities. Pangatlawa, we have stocks ng corporations. At pangatlo, mga dayuhang pananalapi. And we will dig deeper on that topic as we move forward with our AP9 economics classes. Alright? So, we move forward a little. May mga istruktura ang pamilihan. So, again, it is structured. So, merong sinusunod na mekanismo ang pamilihan. At we have two general structures. Una, ang perfectly competitive market. O sa Pilipino, we call it as ganap na kompetisyon. Pangalawa, we have imperfectly competitive market or hindi ganap na competition. Hello din po kay Omanya Joanna Wakiko, watching from Santa Lucia National High School. Also kay Tiffany Villamor Cordova, watching from Tala High School. At kay Tamika Nohea M. Betito is still watching and learning. And I'm very happy to be learning with you. So, now, we check. Pag sinabi natin ganap na kompetisyon or perfectly competitive market, ito po yung kanyang mga katangian. Una, maraming maliliit na consumer at producers. Ano po ang example ng Tutor Leonard? Subukan mong lumabas sa inyong kanto. Mapapansin mo sa bawat kanto halos ng Pilipinas ay merong sari-sari stores. Right? So, yan ay isa o unang characteristic ng isang perfectly correct. Ayan. So, isang ganap na kompetisyon na pamilihan. Maraming mga maliliit at mga maliliit na consumers at producers. Pangalawa, magkakatulad ang produkto or homogeneous products. Ano pong example niyan? Subukan pumunta ng market. Pag pumunta ka ng palengke, hindi lamang iisa ang nagtitinda ng daing. Hindi lamang nag-iisa ang nagtitinda ng mangga. Hindi lamang nag-iisa ang nagtitinda ng suha. Bakit? Dahil sa isang pabilihang may ganap na kompetisyon, maaring magkaroon ng magkakatulad na produkto or homogeneous products and services. And also, sa ating online shopping, pansinin natin, no? Noong unang linggo, nakita ni Aling Maria na maaari siyang kumita through online selling. Ang ginawa niya, sa halip na siya ay pumwesto sa isang lugar upang magbenta ng kakanin, ang kanyang ginawa, pinost niya ito sa kanyang Facebook account at sa kanyang My Day. The next day, siya po ay tinularan ni Leonora, ni Cynthia at ng iba pa. Bakit? Dahil sa isang pamilihang may ganap na kompetisyon, maaring magbenta ng magkakatulad na produkto or homogeneous products and services. At hello po kay Rhea Jane A. Lejano from grade 9 and grade 9 Andromeda from LFD Diamantina National High School. Also kay
Ludi Elambo, good afternoon po. Still watching from Eusebio High School. Hello po, Ludi Elampo. Also kay Winnie May G. at Belgra, good afternoon po. From Agatha, Dragon Agatha, watching from Doña Candelaria Meneses Duque National High School. Number 3, malayang paggalaw ng sangkap ng produkto. So, when we say pamilihang may ganap na kompetisyon, ito ay nag-i-encourage ng malayang paggalaw ng sangkap ng produksyon. So, hindi lang kontrolado ng iisang tao, isang kumpanya, ang mga sangkap sa produksyon. Ito ay maaaring distributed sa iba't ibang pangalan, sa iba't ibang business entities, business people, or iba pang mga producers. Ika-4, malayang pagpasok at paglabas sa industriya. So, paano po ito, Tutor Leonard? When we say industriya, malayang pagpasok at paglabas sa industriya, lahat ng may kakayahang magnegosyo, lahat ng may kakayahang lumikha ng business ay pwedeng pumasok sa industriya. Ika-4. Ika-5, malaya ang impormasyon ukol sa pamilihan. Ayan. Dahil ito po ay perfectly competitive market, malaya po, free ang lahat ng taong malaman kung magkano ang produkto, kung tataas ba o bababa ang produkto. So ano po ang manifestation niyan, Tutor Leonard? Subukan mong tignan ang mga produkto sa television. Lagi nakalagay doon ang SRP or Suggested Retail Price. So when we say Suggested Retail Price, ito ay presyong suwestyon. So ito yung presyong nararapat dapat na gamiting presyo sa pagbenta ng isang produkto. At ito ay pinapakita, ito ay free nakikita na tutunghayan ng mga consumers. So again, yan po ang mga characteristics ng mga pamilihang may ganap na kompetisyon. Now we move a little forward. Pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. So kung napakalaya ng kompetisyon sa mga pamilihang may ganap na kompetisyon, ito naman ang pamilyang hindi ganap ang kompetisyon. At number 1 dyan ay ang monopolyo. When we say monopolyo, iisa ang nagtitinda. Pangalawa, ang produkto ay walang kapalit. Ikatlo, may kakayahang hadlangan ang kalaban. Kung sa perfectly competitive market, maraming magtitinda, maraming malayang magtinda ng kanilang produkto at serbisyo. Sa monopolyo, iisa lamang ang magtitinda. Pangalawa, ang produkto kadalasang ginagamit o kanilang ipinuproduce ay mga produktong walang kapalit. Halimbawa po niyan ay ang kuryente. So, wala naman tayong ibang substitute sa kuryente. Whether it is from our coal, pwedeng solar, pero sa Pilipinas po, tayo po ay gumagamit ng kuryenteng minomonopolyo kadalasan ng iisa kumpanya. Alright? Ikatlo, kakayahang hadlangan ang kalaban. Kung sa may perfect competitive market, lahat ay pwedeng gumawa, pwedeng magnegosyo, pwedeng bumili, sa monopoly po, maaaring pigilan ng isang tao o isang company ang pag-usbong ng kanyang kalaban o ng iba pang maaaring maging niyang kakompetensya. Sa paano paraan, Tutor Leonard? We have 2 words. First, we have the word copyright. Pangalawa, meron tayong patent. So, we will discuss that further as we move forward sa discussions on the coming weeks. No? But when we say copyright at when we say patent, ito ay legal na proteksyon ng mga inventor o mga nagmamay-ari ng isang, una, maaring inbensyon, maaring literary work, maaring kanta, maaring ding pangalan. Next, we move forward. We have monopsonyo or monopsony. So, kung sa monopolyo, iisa lang po ang producer, sa monopsony naman or monopsonyo, iisang consumer, ngunit maraming producer ng produkto at
serbisyo. Before we continue, good afternoon din po kay Areya Jane Lejano, Ludi Elambo, Winnie May de la Gra, Charlene Joy Laigo, Ange de la Cruz, o de la Peña, sorry, Virakel Joy Laureto Agonoy, at good afternoon po watching from Mako Davao de Oro kay Mary LV Seras. Still watching, Tomika Nohea M. Betito. Maganda pong hapon sa inyo dyan sa may Davao de Oro. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating aralin ngayong hapon. So, we move forward. Ang problema, kapag monopolyo, iisa lang ang producer. So, pwedeng taasan at babaan ng producer ang presyo ng kanyang produkto at serbisyo depende sa kanyang nais. Ngunit sa monopsonyo naman, kung iisa ang consumer, maano kayang maaari niyang gawin sa presyo at serbisyo? Maaari niya pong impluwensyahan ang presyo dahil kung iisa lang niyang consumer, what will happen? Mag-aagawa naman sa kanya ang producers. So, hindi muna ako bibigay ng mga examples because we will do it a little further next week. Okay? So, kasalukuyan po, we only have the kahulugan at yung basic structure ng market. So, we move a little forward. Oligopolyo or oligopoly. Iilan lamang na producer ang nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto o serbisyo. Now, Tutor Leonard, kanina naman sa may monopolyo, iisa lang ang producer. Sa monopsony naman, iisa ang consumer. Pero, kapag oligopoly or oligopolyo, iilan ang producer. So, kokonte. In the same way, meron naman pong maraming mga consumer. So, again, ito po ay mga uri ng pamilihan na may hindi ganap na competition or imperfectly competitive markets. Yan. At syempre po, upang tukuyin natin, upang makita natin kung ating bang naunawaan ang kahulugan, descriptions ng iba't ibang market type, tayo pong dumako ngayon sa ating jumbled letters, gawain number 2, gamit ang mga pinaghalong letra, tukoy ng mga konsepto at salitang inilarawan ng sumusunod na kahulugan ng mga istrukturo ng pamilya. So again, ang kailangan mo lang gawin ay hulaan, alamin mo kung anong uri ng market system or market type ang binigay ni Tutor Leonard gamit ang jumbled letters. So once again, next week, we will deepen this topic. Bibigay ni Tutor Leonard ang mga kasalukuyang mga businesses, mga kasalukuyang market types na meron sa Pilipinas or mga negosyo at iba't ibang paraan on how we can distinguish whether this type of market is oligopoly, monopsony in nature. For number 1, ito po ang ating salita. Ito po ay uri ng pamilihan na iisa lamang ang producer. So ilagay niyo po sa ating comment box ang number 1 at kung anong salita sa palagay niyo ang tinutukoy ng ating unang description. Ito daw ay uri ng pamilihan na iisa lamang ang producer. Watching and learning po si Tamika Nohea M. Betito. Hello po sa inyo. You may drop down your answers on question number 1. Ayan, marami na po ang nagsagot. At I hope na lahat po tayo ay natuto ngayong hapon. So, for number 1, the correct answer is monopolyo. That is correct. Tama po si Alea Jana Drew Darion, si Elaika Apostol, si Carl Lexus Harry Castillo, si Kyla Marie ay tama din. Let's go for number 2. Mayroon lamang isang mamimili at maraming producer ng produkto at serbisyo. Tama rin po si Kuya Alan Mark Jesus for number 1. So for number 2, ito raw po ay meron lamang iisang mamimili at maraming producer ng produkto o serbisyo. So you may now drop your answers on our comment box. At hello pa rin po sa aking mga kasama sa Barreto National High School at SDO Olongapo City.
Magandang hapon po at sana po kayo po lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayong hapon. For number 1, tama rin po si Isabela Medina Cruz kanina. And for number 2, ano kaya ang tamang sagot? Let's check. Number 2, the correct answer is monopsonyo or monopsony. Alright. Let's now move on to number 3. May maliit na bilang o iilan lamang na producer ang nagbebenta ng magkakatulad na produkto at serbisyo. So ano kayang uri ng market type ito? For number 2, tama din po si Alea Jana Drew, si Isabela May de la Cruz, at si Irene Joy Pletcha. Also si Alea Drew Deron at si Carl Lexus Castillo. Number 3, please drop your answers. Ayan, no? And once again, sa ating po mga cuties nga nakasama ngayong hapon, pwede po kayo maging kabilang sa ating Cutie of the Week as soon as kayo po ay actively participating sa ating every week session. For number 2, tama rin po si Carl Lexus, si Elaika Apostol, at si Irene Joy Pletcha. Okay, please drop your answer for number 3. And for number 3, ang tamang sagot po dyan ay oligopolio. Ayan. So, tama po si Elaika Apostol. Let's go to number 4. Ayan. Sa ganitong uri daw ng istruktura ng pamilihan, maraming kalahok na producer ang nagbebenta ng produkto sa pamilihan, subalit marami rin ang mga consumer. So ano kayang structure ito ng pamilihan? Ito po ay English term na ginamit, no? Number 3, tama rin po si Irene Joy Pletcha. So for number 4, anong uri daw o anong structure ito? We only had 2 in our discussion. Na maraming kalahok na producer, ngunit marami ding mga consumer. Number 3, tama po si Irene Pletcha, si Isabela de la Cruz, at si Elaika Apostol. So, for number 4, please drop your answer now. And the correct answer for number 4, andyan po si Kyla Marie Ambasa. Ang sagot niya po ay monopolistic competition. Tama rin po si Elaika, si Kyla, si Alea, si Carl Lexus Harry Castillo. At for number 5, sa ilalim ng ganitong sistema, walang sino man sa producer at consumer ang maaaring makakontrol sa takbo ng pamilihan, particular sa presyo. So for number 5, wala daw po makakakontrol ng presyo dahil ito po ay may kalayaan, hindi maaaring diktahan ng consumer o ng producer man ang presyo. For number 4, tama rin po si Tiffany Villamor Cordova, si Irene Joy Pletcha, at si Isabela May de la Cruz. Number 5, please drop your answers now. Ano kayang uri ito ng kompetisyon? So we only had 2 also, no? Ayan. And for number 5, ang tamang sagot, gaya po ni Elaika Apostol, it is ganap na competition. So tutor, bakit mo hindi pwedeng diktahan ng producer at ng consumer ang presyo kapag ganap ang kompetisyon? Bakit? Dahil distributed ang resources. Tama rin po si Kyla, si Carl Lexus, si Alea, si Tiffany, at Isabela May de la Cruz. So bakit po hindi pwedeng diktahan? Kaya nga po ito ganap na kompetisyon. We encourage in a perfectly competitive market, ini-encourage po na ang lahat ay makilahok sa pamilihan. Kaya wala po magaganap na monopolyo. Wala rin pong monopsonyo. Hindi maaaring diktahan ng producer na ganito lang ang presyo, na ganito kataas o kababa ang presyo. Ganon din po on the side of the consumers. Hindi siya pwede mag-demand na ganito ang presyo kababa o ganito kataas ang
presyo. At hello din po kay Adrian Ancheta watching from Etiaga West District, Doña Magdalena HK Food High School mula po sa grade 9 Aries. At tama rin po si Irene Joy Fletcher. So, maraming salamat sa inyong pagtutok at ang ating pong karagdagan ngayong hapon. Ang ating gawain ay makinig o manood o bumasa ng isang balita o akda na tumatalakay sa mga suliraning pang-estrukturang ekonomiko ng bansa at ibigay ang iyong hinuha. Ukol dito, tutor, para naman ang hirap na pinapagawa mo. No, this is very easy. Ang kailangan mo lang gumawa ay makinig, bumasa o manood ng isang news na may tungkol saan? Tungkol sa estrukturang ekonomiko ng bansa. So when we say Philippines, we are in the mixed economy. So humarap ka ng isang balita, isang issue na maaring may kinalaman sa pagiging mixed economy ng bansang Pilipinas at ibigay mo ang iyong hinuha. Maaring itong pagtaas o pagbaba ng presyo. Maaring pagkakaroon ng monopolyo o monopsonyo. Maaring ang pagtaas ng presyo ng kuryente, tubig, bigas at iba pang mga commodities na ating kinukonsume. Watching, listening from Etiaga West District, Doña Magdalena Food. Hello kay May Batag Kaponga at kay Dayan Ancheta. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong hapon. Happy New Year once again at abangan po natin next session natin ang Week 6 Study of the Week and Week 6 School of the Week. At syempre, samahan niyo po lagi ng hashtag of the week ang inyong mga output. At muli po kami po mula sa Aling Palipon Department ng inyong DepEd Itulay. Ako po si Tutor Leonard kasama si Tutor Carl. Live na niyo pong makakasama tuwing Thursday alas 3 hanggang alas 6:40 ng hapon. Live na live po sa DepEd Ethic Unit at DepEd Tayo. Also DepEd Ethic Unit at DepEd Tayo, DepEd TV ng YouTube channels natin. At syempre, we are very much happy na makarinig po ng inyong comments and suggestion. You may email us at edtech@deped.gov.ph at dahil po level up na ang Itulay, pwede pong i-scan ng aming QR code na ito at diretso na po kayo makakapagbigay ng inyong comments and suggestions sa inyo pong topic ngayong hapon. Wala na pong aalis dahil po next na ang ating mga fantastic tutor, Tutor Edwin at Tutor Leia ng Araling Palipunan. And once again, thank you so much. Thank you for all your time ngayong hapon. At mag-ingat. Happy New Year everyone.